Magandang gabi mga kaibigan. Mahalagang paksa po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan dito sa sinasabi po ng mga taga-oposisyon na tungkol dito sa troll farm na sinasabi. Ito po ay big deal para sa opposition. Katunayan, 12 senador umano na mga opposition ang nais paimbestigahan ito sa pamumuno mismo ng Senate President na si Tito Soto. At ayon kay Juan Sambayan Convenor, former Associate Justice of the Supreme Court Antonio Carpio, kaya di umano hanggang ngayon yung kanilang mga nominees bilang kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ayaw po mag-confirm sapagkat natatakot di umano na sila ay banatan, atakihin ng mga troll farms na to ng administration. Ano po ba itong sinasabing mga troll farm? Ito po ay ayon kay ang nagunang nagbulgar po nito ay si Senator Lacson. Ayon sa kanya, ang administrasyon daw po ay maraming pinakawalan na mga trolls sa social media na ang tanging gagawin ay ipagtanggol ang administration at atakihin, salungatin ang mga sinasabi ng opposition. At ito di umano ay lalong pinalakas ng administrasyon pagkatapos na mamatay si dating Pangulong Pinoy, upang di umano ay pahinain ang posisyon ng opposition para gibain ang legacy ni Pangulong Aquino na siyang napakahalagang isyu sa darating na halalan para sa opposition. Kaya ang sinasabi nila, itong mga trolls na ito sa social media, sa Facebook, ay napakarami daw ito at ginagastusan ito ng gobyerno. Binabayaran mula sa pera ng pamahalaan. Kaya nais paimbestigahan ng 12 senador na siyang bumubuo ng opposition. Kasama po dyan Lacson, Soto, Hontiveros, Pangilinan, Rilon, Villanueva, De Lima, Angara, lahat ng mga senador na kalaban ng administrasyon. Nais daw po nilang paimbestigahan ito. Well, ano po ba ang katotohanan tungkol dito sa sinasabing troll farm? Mayroon nga ba itong katotohanan? Mga kapatid, mga kabarangay, ito pong sinasabi nila mga troll farm na ito ay wala pong katotohanan. Sapagkat kung marami man pong mga maliliit na vloggers sa social media at ganon din po sa Facebook na nagtatanggol sa pamahalaan o sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ito ay sapagkat kumbinsido po ang mga taong ito na maliliit
na dapat ipagtanggol ang administrasyon ni Pangulong Duterte sapagkat nakita po nila ang kahalagahan nito sa kanilang buhay at sa buhay ng mga Pilipino in general. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng isang Pangulo na pinaniniwalaan po natin na isang matapat at mayroong political will na gawin ang lahat para sa ikauunlad ng sambayanan. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng Pangulo na may political will na labanan ang oligarkiya na matagal na pong nagpapahirap sa ating bansa. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng Pangulo na may political will upang wakasan ang sindikato ng komunistang terorista na mga NPA, NDF, CPP, NPA, NDF. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng isang Pangulo na may political will upang wakasan ang illegal na droga sa ating bansa. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng Pangulo na labanan ang korupsyon sa lahat ng opisina ng pamahalaan. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng isang Pangulo na may political will na isulong ang mga kinakailangang infrastruktura na matagal nang pinabayaan ng mga nagdaang administrasyon. Ngayon lamang po tayo nakakita ng Pangulo na isang matapat at tunay na nagsusulong ng interes ng bayan. At dahil po dito mga kabarangay, mga kaibigan at mga kapatid, kahit hindi po tayo kinakausap, hindi po tayo binabayaran, kusa po tayong nagpapahayag ng ating mga damdamin sa pamamagitan po ng social media na ito ang katotohanan sa buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaya nga po dahil magtatapos na ang kanyang termino ngayong 2022, isinusulong po natin ang kandidatura ng kanyang anak na si Mayor Sara Duterte Carpio na upang siyang pumalit sa pagkapangulo sa darating na 2022. Nang sa gayon po, anumang makabuluhang pagbabago na sinimulan ng kanyang ama ay kanya pong maipagpapatuloy. Ito po ang dahilan mga kababayan, mga kapatid, mga kabarangay, kung bakit marami po tayong kababayan na nagsusulong upang ipromote, iparating po sa mamamayan kung ano talaga ang tunay na nangyayari, magandang nangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Sapagkat kung hindi po dahil dito sa maliliit na mga vloggers na ito mula sa mamamayan, itong mga kagandahan pong ginagawa ng ating Pangulo ay hindi po ito makakarating sa sambayanan sapagkat hindi po ito inire-report, hindi po ito ikwinikwento ng mga mainstream media katulad po ng malalaking media network dyan. Bakit po? Sapagkat itong mga mainstream media network na to, even the print media, yung mga bulletin, Inquirer, Stars na yan, yung Star na yan, hindi po nila inire-report kung ano ang totoong magandang aspeto na nagagawa ng Administrasyong Duterte. Bakit po? Sapagkat ang may-ari po ng mga mainstream media na ito ay mga oligarkiya na kalaban po ng ating Pangulo.
sa makatwid. Tanging itong mga maliliit na vloggers sa social media at ito pong mga nagpo-post sa Facebook ang tanging nagkukwento ng katotohanan tungkol po sa magagandang achievements ng Administrasyong Duterte. Marami pong mga pangkaraniwang mamamayan na gumagawa nito, katulad po natin. Kusang loob na ginagawa natin ito sapagkat sa atin pong paniniwala, sa atin pong tingin, ito po ang serbisyo na tanging magagawa natin bilang tulong sa Administrasyong Duterte na nagbibigay ng tunay na pag-asa sa buhay ng mga Pilipino. Kaya po ginagawa natin ito. Kusang loob. Wala pong bayad at wala pong nag-uutos sa atin para gawin ito. Ginagawa po natin sapagkat naniniwala tayo that this is the best thing that we can ever do for our country, to let the people know that President Duterte is the best among the presidents of the Philippines. Kung ikukumpara po sa dating administrasyong Pinoy, he was the worst president ever. Without us telling this to the people may not be able to know. Why? Because as we have said, the good achievements of the president are not reported in the mainstream media. Kaya mga kabarangay, wala pong katotohanan ang sinasabi ng mga opposition. Sinasabi po ni Carpio na itong mga trolls na to ay narito upang sapagkat sila ay bayaran ng Administrasyong Duterte, kaya po kanilang isinusulong ang prinopromote ang Administrasyong Duterte. Ginagawa po natin ito sapagkat naniniwala po tayo na ito ang totoo at kailangang malaman ng sambayan ng Pilipino upang sila ay tumangkilik at tuloy-tuloy na sumusuporta sa Administrasyong Duterte. At ito naman po ay hindi may pagkakaila. Bakit? Sapagkat 5 taon na po na nanunungkulan ang ating presidente. At sa mga survey po, napakataas ang kanyang trust rating, ang kanyang performance rating. Nagpapakita lamang ng sambayan ng Pilipino ay aware sa mga ginagawa na magaganda ng ating Pangulo at ito ay kanilang sinusuportahan. At and the fact that even in the latest survey ng Pulse Asia, number 1 si Inday Sara as the most preferred presidential comes 2022 election. Ang ibig sabihin lamang po dyan, kaya gusto ng tao si Inday Sara na siyang maging Pangulo sapagkat nais ng sambayan ng Pilipino na ipagpatuloy ni Inday Sara ang sinimulang makabuluhang pagbabago ng kanyang ama. The Filipino people wanted Inday Sara to continue the legacy of President Rodrigo Duterte. Kaya po, mula noon hanggang ngayon, palagi pong nangunguna sa survey si Inday Sara. Sinasabi po ng mga political analyst ko na the survey does not reflect of the truth that Inday Sara Duterte dominates
the political atmosphere in the Philippines relative to presidential presidential. Yun ang sabi nila. Hindi totoo na nado-dominate ni Inday Sara. Well, kung yan po ang paniniwala nila, so be it. But we cannot think otherwise except the fact na consistent po ang pagiging number one ni Inday Sara. At tingnan po din natin, bigyan natin ng pag-ukulan natin ng matamtamang pag-aanalisa sa resulta ng survey na yan. Kung sino po ang most critical to President Duterte, katulad po ni Vice President Robredo, siya po ang nangungulilat sa survey. Si Manny Pacquiao din po na nagiging kritiko kay Pangulong Duterte ay mababa din po ang kanyang rating sa survey. So pagsamahin mo po yung katotohanan na yan na lumabas sa survey. Pagdating sa pagka-Pangulo, si Inday Sara mataas ang nakuha. Most preferred. Pagdating sa pagka-Vice President, kung sakaling tatakbo si Digong bilang Pangulo o Vice President, siya din po ang nangunguna. The most preferred Vice Presidential, si Pangulong Duterte. Na ibig po sabihin, kung tatakbo siya sa pagka-Vice President, mananalo din po siya. So, yan po ang number one facts. Tapos yung mga kanyang kalaban, mga kritiko, yung mga oppositionista who criticize the president most, mapupuna po natin na sila yung nasa kulilat. So, ang survey po na yan is coherent and relevant. Nagpapakita po na gusto ng mga tao si Duterte. Gusto ng mga tao na ipagpatuloy ang legacy ni President Duterte sa pamamagitan ni Sara Duterte Carpio. At galit ang mga Pinoy doon sa mga nag-criticize sa ating Pangulo. Sapagkat sa tingin nila, sa halip na makipagtulungan na lang itong mga taong ito, ay kinakalaban pa ang ating Pangulo. Kaya sa survey, sila yung kulilat. Ibig sabihin po niyan, they are the ones most disliked. While President Duterte and Sara Duterte are the personalities most liked by the Filipino people, those who are criticizing the incumbent president is the most disliked, short of saying that they are hated by the Filipino people. So, paano mong sasabihin na yung survey na yan does not reflect the truth, the true feelings, the honest opinion of the Filipino people towards their government? In other words po, very logical, coherent ang resulta po ng survey na yan. Therefore, it reflects the true sentiment of the Filipino people. Yan po ang katotohanan na yan. Sinasabi po ng mga analyst daw that Leni Robredo could beat Sara Duterte. Totally po, with all honesty, we don't believe. At sa tingin po nila, yan ay ginagawa nila pampalakas loob na lamang. Pero kahit sila
ay deep in their heart, naniniwala po sila sa resulta ng survey na ito. Katunayan, paulit-ulit na sinasabi ni Leni Robredo noon pa man na siya mismo ay nagtataka kung bakit attractive sa mga Pilipino ang style ng liderato ni Pangulong Duterte. Ang sabi niya, kailangan nating pag-aralan. Well, Madam Bepe Robredo, isa lang po ang dahilan niyan. Hindi nyo na kailangan pag-aralan. Ang dahilan po niyan kung bakit attractive ang liderato, ang style ng leadership ni Pangulong Duterte sapagkat nakikita po ng sambayan ng Pilipino na ito po ang tumpak na paraan of managing the country. Ano po ang essential elements and the style of the President's leadership? Una po dyan, yung political will. Yung political will, yung determinasyon na gawin yung mga bagay na kinukonsidera nating mga makabuluhang pagbabago with the use of iron hands. Sa Pilipinas po, with the kind of culture that we have, effective management of the government essentially includes the iron hands, yung kamay na bakal para ipatupad ang kagustuhan ng pamahalaan against the criminals, against the hardened criminals such as the CPP, NPA, NDF, the drug pushers, the hardened corrupt officials in the government. Hindi po yan matatanggal kung walang political will at hindi gagamitan ng kamay na bakal sapagkat nasanay na po sila. At si Pangulong Duterte, meron siyang ganong characteristics. Political will, the use of iron hands in the management, at mental capacity, innate intelligence to make a right decision given the situations we are in. Iyan po ang characteristics ng ating Pangulo ngayon. At ito yung mga characteristics na wala si Leni Robredo, yung Vice President natin. Ito yung mga characteristics na wala si Pacquiao. Kahit sino pong presidentiable, si Lacson, lahat po sila. Kahit yan si Isko Moreno, na it appears na nagiging mayabang, na akala mo kung sino. Dahil akala niya magaling na siya. Hindi pa niya kaya ang pwedeng gawin ng ating Pangulo. Isang tao lang ang merong ganong characteristics at dapat na maging kapalit ng ating Pangulo. At yan ay walang iba kundi si Inday Sara. And this is the reason why lagi siyang nangunguna sa survey. Sapagkat yung characteristics na yan na mayroon si Pangulong Duterte, kitang-kita din po sa personalidad ni Sara Duterte. Yung tapang, yung paggamit ng kamay na bakal, yung being compassionate. Nandyan po. Sapagkat sa pagiging leader po, hindi lamang yan tapang, hindi lamang talino. Kailangan din po
maging compassionate tayo, lalo na sa mga mahihirap na higit na nakakarami sa ating lipunan. And the President has all these characteristics which are very much needed to successfully bring this country to a stable political stability or to a stable political status, to a kind of life that we need in terms of economic stability especially. Ito po ang mga kailangan na elemento na mayroon dapat ang isang leader. Ito po ang katangian ng ating kasalukuyang Pangulo, kaya naging matagumpay ang kanyang liderato. Yung mga nagsasabi that President Duterte is the worst president, yan po ay mga tunay na kalaban ng Estado. Sila po ang mga tao na magbibigay ng kapahamakan sa ating bansa. Lalo na po yung mga dilawans na yan. Simula po ng 1986, sila na po ang nanungkulan sa ating bansa. At sa loob ng halos kalahating siglo, mas lalo pong nasadlak sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Ngayon lang po tayo nag-uumpisang bumangon. Ngayon lang po tayo nakakita ng isang tunay na pag-asa para sa magandang buhay ng mga Pilipino. Kaya po, nais po ng sambayan ng Pilipino ng higit na nakakarami na maipagpatuloy po ito. Maipagpatuloy po ito sa katauhan ni Inday Sara. Inuulit po natin ang katotohanan tungkol dito sa aligasyon ng opposition na itong mga vloggers na ito na nagsusulong sa administrasyong Duterte ay mga trolls. Mga kababayan, wala pong katotohanan yan. Ito po ay mga maliliit na mamamayan na kusang loob na nagpapahayag ng kanilang damdamin tungkol sa katotohanan na kanilang nasasaksihan sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Duterte. Hindi po ito binabayaran. Hindi po ito inuutusan. Sila po ay kusa. Kusa po nilang ginagawa ang pagblablag, ang pagpo-post sa Facebook upang sabihin ang katotohanan na ito po ang mga magagandang bagay na nangyayari sa ilalim ng administrasyong Duterte na nais po nating ipagpatuloy sa pamamagitan ng pagluklok ng isa pa ring Duterte sa Malacanang bilang kapalit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yang mga opposition na yan na nagsasabi po na itong mga vloggers na ito, itong mga mamamayan na ito ay trolls, sila po. Kaya po sinasabi nila upang palabasin na hindi kapanipaniwala ang sinasabi ng mga vloggers na ito na nagsusulong sa administrasyong Duterte sapagkat sila ay mga bayaran lamang. Yun po ang nais palabasin ng opposition. Pero alam po naman natin na ito mismo ay nakikita ng sambayan ng Pilipino. Kaya kumpidente po tayo. Malaki po ang ating tiwala na hindi na kailanman maguguyo, maluluko, malilinlang ng mga oposisyon, ng mga dilawans ang ating sambayanan. Sila po ay mulat na sa katotohanan na kung sino talaga
ang totoong makakapagbigay ng magandang buhay para sa mga Pilipino. Pansamantala po, atin pong wawakasan ang ating talakayan ngayong gabi. Muli, magandang gabi at maraming salamat. Bilang suporta po, atin pong inaanyayahan ang ating mga tagapakinig na isubscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.